Maging ang mga taga-Ayala Alabang Village, pumalag na may mga nakatira raw sa kanilang lugar na nagtatrabaho sa mga pogo. Git na LGU, may ordinansa sila kaugnay sa pagpapaupa ng mga bahay at establisimento. Nakatutok, si Nico Wahe. Isang anti-pogo motorcade ang isinagawa kahapon ng ilang residente ng Ayala Alabang Village bilang pagtutol saan nila ipagtira ng pogo workers sa mahigit 100 bahay raw sa kanilang subdivision. Meron kaming mga binamalmalan na mga bahay dyan na hindi legal na activities. So meron kaming, I will just gathering evidence. Tinututulan din ng mga residente ang pagkakaroon ng bodyguard ng pogo workers. Ang laki na talagang perwisyo ng mga yan eh. Makikita mo, nagja-jogging yung mga kanilang mga bodyguard. Kakalabas pa yung baril. Noong May 18, naaresto ang dalawang... Alam mo kung bakit malalakas ang loob niyan? Mga pulis yan eh. Hindi, sa tingin ko lang ha. Kasi kung hindi ka pulis, kung PTC lang ang hawak mo, hindi malakas ang loob mo na magja-jogging ka na nakalabas ang baril. Hindi ka lalakas ng loob kung PTC lang. Kasi bawal yun sa PTC. Hindi pwedeng nakasukbit lang yan na tapos kita ng tao. Hindi pwede yun. Dapat talaga nakatago yan, conceal yan. Oh. So, ibig sabihin, kung meron mang ganyan, malalakas ang loob, abay, baka pulis yan. Kaya nga ako nagtataka eh. Ang higpit-higpit ni PNP Chief Marbil, pero yung mga ganito, tuloy-tuloy pa rin. 'Di ba? Ano to? Namimili lang po ba tayo, sir, ng hihigpitan? Ako nagtatanong lamang po ako, PNP Chief, ha? Kasi balitang-balita na namin ng lahat ng paghihigpit na ginagawa ninyo kuno. Pero ito po pa ay sa piling tao lang, sa mga nasa oposisyon lang? O para sa lahat? Hindi, ako nagtatanong lang ha. Tanong lang uli. Ang hilig ko magtanong, ano? Hindi, kasi yun ang tanong, di ba? Tama ba ako sa HUD, oh? Di ba? Sinimotion, oh. Ayan, oh. Yan yung tanong eh. Kasi lahat po ng Duterte supporter, tinanggalan ninyo ng PSPG. Alam ko po yan. Maging si Mayor Baste Duterte, tinanggalan ninyo. Maging si Pangulong Duterte, tinanggalan ninyo ng PSPG. Tapos may bababalitaan kaming may mga pogo executive na may mga pulis, na may mga PSPG. Hindi ko kasalanan ito ng ng direktor ng PSPG. Siyempre kung ano lang yung utos sa kanila ng nasa taas, susundin lang nila yun. Kung nakakuha naman ng availment. Kaya nga nakakapagtaka ho ito, PNP Chief Marbil. Ano ho ba itong mga ganitong klaseng patakaran ninyo? Hindi ho patas. Masakit ho dun sa pakiramdam. Sa totoo lang ha, yung mga Chinese pa ang merong PSPG. Yung mga katulad nila Pangulong Duterte, wala. Wala talaga. Wala na talaga sa hulog tong gobyerno to. Miyembro ng Special Action Force ng PNP na inupahang maging bodyguard ng isang Chinese national na nakatira sa naturang village. Pero hindi pa makumpirma kung may kinalaman sa pogo ang pinagseserbisyo nilang Chinese national. Ayon sa Muntinlupa LGU, may ordinansang lungsod kaugnay sa pagpapaupa ng mga bahay at establishmento sa syudad. We passed an ordinance na requiring yung mga lessor to issue certification or report that they had inspected the properties that they lease out. No, para magkaroon sila ng accountability kasi ibig sabihin nun, ini-inspect nila yung kanilang property at tinitiyak nilang walang illegal na nangyayari. Pero sa kaso ng Ayala Alabang Village, hirap daw ang gobyerno na mapasok ito. Mataas ang level of privacy and security dyan. Nirecommend ko nga sa barangay noon, sabi ko na we can do checking of bodyguards inside. Kasi pag bodyguard, you assume na may firearms. Diba? And the firearms are regulated by the PNP. So the PNP can do spot checking. So, pero yun nga lang, kailangan kasi yun ng permission ng village. Sabi ni Muntinlupa Mayor Rufy Biazon, nag-inspeksyon ng Barangay Ayala Alabang kasama ang Muntinlupa Police sa village. We are ready and willing to do whatever it takes within the law to exercise our authority against those na may ginagawang violation. Sinisikap naming makuha ang reaksyon dito ng Ayala Alabang Village Association.
Para sa GMA Integrated News, Nick. Ay nako, sana naman tutukan ito ng ating gobyerno, hindi lang puro salita. Kasi nagsalita ho si Pangulong Marcos at sinasabi niyang, parang tututukan daw ang mga krimen na ginawa itong ginagawa ng mga pogo. Alam nyo, Mr. President, maganda naman yung sinabi nyo yun. Maganda naman po yun. Kaya lang, hindi ho kasi sapat ho yun. Kung talagang gusto ninyo maiwasan po ang problema, itotal ban nyo na po talaga ito. Meron na naman, may ano kasi dyan, may kumakalat sa TikTok. Pupunahin ko lang Kasi may kumakalat sa TikTok na bakit daw noon iba yung sinasabi ko pagdating sa Pogo pero ngayon iba. Kasi nga, yung panahon ng pandemya noon, kailangan natin yan. At remember, nung panahon ng pandemya, hindi naman po sila nakakalabas kasi bawal lumabas. Tandaan ninyo, ako nakalimutan nyo na si Kim Chiu. 'Di ba? Ibig ko sabihin, bawal naman talaga lumabas noon. So walang income ang ating kababayan kung hindi doon sa mga online. At wala ring income ang ating gobyerno noong panahon na yon dahil nga sa saradong ekonomiya. Ibig sabihin, sarado talaga yung mga mall, lahat sarado. So, hinayaan nyo on para kumita tayo. Pero tapos na ho yun. Kakaiba ho yun noon. Iba na ngayon. Ngayon, meron na tayo dapat supposedly income kasi bukas na ekonomiya. Meron pa ba nagla-lockdown ngayon? Ang alam ko nagla-lock na lang ngayon yung mga nagsasara. Hindi, totoo, yung mga nagla-lockdown na lang ngayon, wala na. Yung mga illegal pogo na lang. Di ba? O ibig po sabihin, bukas na lahat ngayon. Hindi na natin kailangan yan. May pera na tayong pinangkukuhanan. Bakit pa ho tayo patuloy na pinapayagan natin ng isang gawain na illegal sa ibang bansa, particular sa China na pinanggagalingan, illegal doon, dinala din nila dito mga demonyong mga incheck. Sorry, totoo naman Galit na ako dyan kasi grabe na ho, abusado na ho yung mga incheck na yan Yung mga nasa Pogo nasa Pogo ang pinag-uusapan natin. Kasi nga ho, tandaan ninyo kung bakit ganyan yan. Mga kriminal po kasi yan Yung mga, totoo yung mga involved dyan sa Pogo sa ibang bansa, sa China, kasi bawal nga dyan so mga illegal ho yan, mga kriminal ho yan, tas dinadala natin sa Pilipinas. Ano ini-expect natin? Gagawa sila ng matino. Bakit natin pinapayagan pa? At alam mo kung ano pa nakakatawa dyan? Pinapayagan na nga natin, pinoproteksyonan pa natin, binibigyan pa natin ng bodyguard.